Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lisa Vlog. Ohayo, Team Liosat! Hello mga bro! Today po is Sunday. Mga 10 AM po ng umaga dito sa Japan. Nandito kami sa park. Kagagaling lang namin sa Yamato or sa, ano ba to? Delivery, courier. But anyways, back to vlog muna tayo saglit. Kasi may naghahanap na po ng updates. May nangungumusta na po. And nagtatanong kung kailan kami magvo-vlog, kailan ako magvo-vlog ulit. Napastop po kasi ako mag-vlog kasi may isang bagay ako na ginawa na medyo finocus ko muna yung sarili ko ba. And bukod kasi doon, yung mga memory or yung mga video, na-delete ko po kasi lahat ng mga na-capture kong moments this past few weeks. Kasi nga po, nag-change na ako ng cellphone. So, from iPhone 14, nag-upgrade na naman ako sa iPhone 16. So, nag-vlog na ako ngayon sa iPhone 16. Yung ano lang, yung pinaka-mura sa line, which is the iPhone 16 nga. And nag-upgrade ako ng cellphone kasi meron na naman tong feature na nagustuhan ko, which is yung camera. May camera button na kasi siya. Gusto mo nang mag-picture ka agad or mag-video ka agad. Automatically, pag pinindot mo yung button, mag-open up ka agad yung kanyang camera or yung kanyang video. So, makakapag-vlog ka agad. Kung anong gusto mo i-capture na moment, makaka-capture mo ka agad. Hindi mo na kailangan i-swipe up para magpindot pa ng camera na ano. Yung camera na shortcut or yung camera na application. But anyways, ayun nga, hindi ako nakapag-edit na ng mga clips ng mga past few weeks kasi nga, na-delete ko. Binenta ko na kasi yung iPhone 14. Tapos, kailangan mo i-factory reset, diba? Pagka factory reset ko, hindi ako nakapag-backup. So, lahat ng mga video clips ng mga past weeks na delete po yun. And bukod doon, kaya ako na hindi na nakapag-vlog kasi po inasikaso ko yung pinaka number 1 talaga na dahilan kung bakit hindi ako nakapag-vlog is inasikaso ko na po yung aking lisensya. Wait lang kasi tinitingnan ko yung dalawa naglalaro kasi doon. baka mawala sa paningin ko. Ayan naglalaro. Okay, anyways nga, yun nga yung nangyari. Inasikaso ko kasi yung aking lisensya. So, sinabi ko naman sa inyo sa previous vlogs natin na marunong naman ako mag-drive kasi nakapag-drive naman ako dito sa Japan. Yun nga lang, na-stop kasi nga hindi na ako convert ng lisensya. So, ngayon, naisipan ko and sinuportahan naman ako ni Papang. Ang ingay ng train. Ang ingay ng Shinkansen. But anyways, so yun nga, naisipan ko, tapos sinuportahan naman ako ni Papang na i-convert na yung aking lisensya. So, ang kailangan ko lang naman gawin is i-renew siya. So, hindi ko matanggap sa sarili ko hanggang ngayon na na-scam po ako online. Kasi, akala ko pwede siyang i-renew online. So, ang ginawa ko, meron kasi ako nakitang nag-post sa isang Filipino page. Dito siya sa Japan na page ata. Tapos, nakita ko, nagpaparenew daw siya ng lisensya online. So, hindi ko naman alam na hindi pala pwede talaga i-renew yung lisensya ko online. Hindi rin naman ako nagtanong-tanong. So, in-approach ko siya. Tapos, medyo parang legit naman kasi siya. So, ayun, nagbigay ako ng pera. Na-renew yung lisensya ko. Pero, fake pala yung lisensya ang ni-renew ko. Hindi talaga siya yung legit talaga na lisensya na from DLTO. Kumbaga, gawa-gawa lang siya. So, na-scam po ako. Ay, Jack! So, na-scam po ako. Sadly, na-scam po ako. Doon lang, Biki, nag-vlog si Mama. May bata nang nangungulit. Say hi muna sa mga tita bro. May batang nangungulit, oh. Hi, mga tita bro! Hi, mga tita bro! Hi, mga tita bro! Hi, mga tita bro! Say hi, Kuya Jake. Say hi, Kuya Jake. Si Kuya Jake namin. Hello. Kaya Jake namin, medyo mataba-taba na siya. Ang Kuya Jake namin, medyo tumaba ng konti. So, continue tayo. Nangulit kasi yung dalawa. So, ayun nga po, na-scam nga po ako sa aking pagre-renew ng lisensya. Pero wala naman akong ginawa doon sa nang scam sa akin. Sabi ko lang sa kanya, kapag namatay na ako, alam niyo naman kasi na bro ako eh. Wala ko ibang ginawa sa kanya. Hindi ko siya ipinost online na ganito, scammer to. Pero, sinabihan ko siya na kapag namatay ako kasi may stage 4 cancer na ako, isusumpa ko siya hanggang sa kapu-apuhan niya na maghihirap siya. Ganun ako kabro.
Pero wala akong ginawa sa kanya. Sinabi ko lang sa kanya yung ganun. And wala na, hindi na ako nagpa-stress pa kasi nga bawal tayo ma-stress. Pero yun nga, na-scam tayo. Mahirap mang tanggapin pero na-scam ako. Sabi sa kanya papang, sige, ipagpatuloy mo na lang yung lisensya mo, tapusin natin. So ang ginawa, umuwi po ako ng Pilipinas. Ayan, walang nakakaalam na umuwi ako ng Pilipinas para lang po talaga mag-renew ng lisensya. Umuwi po ako ng Pilipinas. Wala po akong 24 hours doon sa Pilipinas. Kung baga, kwento ko na lang sa inyo. Yung flight ko is October 14 ng gabi. October 14 ng gabi, mga 10 PM, lumipad ako papunta ng Pilipinas. So nakarating ako, kasi nga 4 or 5 hours dating ka na sa Pilipinas, diba? So nakarating ako ng Manila, madaling araw na, ng October 15. Tapos pagka noon, mga around 6-7 AM ng October 15, lumipad naman ako papunta ng Davao kasi kailangan ng 2 sakay bago makarating doon sa amin. Hindi ko rin kasi alam kung paano mag-renew sa Pilipinas. So, dumiretso na lang ako sa Davao para mas alam ko yung gagawin ko. So, pagkadating ko na ng Davao, mga around 9 AM ng October 15, dire-diretso na ako. Dire-diretso na, papunta na ako sa LTO. Wala na ako ibang lugar na pinuntahan. Dumiretso na ako sa LTO. Pagdating ko sa LTO, syempre, doon ako maghapon. Nag-renew ako doon sa LTO. Maghapon ako doon sa LTO. Pagkatapos ng renewal ko, medyo matagal yung process kasi nag-offline sandali yung LTO ng Davao noong October 15. So, natapos talaga ako mga 5-6 PM na din na October 15. Pagkatapos ko doon sa LTO, dire-diretso na kaagad ako papunta sa airport. Tapos doon ako sa airport, lahat doon ako naghimasa, nag-toothbrush, naghilamos, nag-change ng damit. Lahat-lahat doon na sa airport. Nagtitinginan niya ako doon sa airport kasi sa lababo. Sa lababo ko ginawa yung mga bagay-bagay na dapat sa bahay lang ginagawa. Akala mo sa palabas mo lang mapapanood yung parang naliligo sa lababo, nagtututbrush sa lababo, naghilamos sa lababo, sa lababo, nagpupunas-punas. Ako nagawa ko yun doon sa airport ng Davao. Medyo medyo nakakahiya pero kailangan ko i-survive yun para makabalik ulit ako dito sa Japan. So October 15, the same day kung dumating ako na umaga, bumalik ako ng Japan pagkagabi, mga 10 PM ng the same day ng October 15. Bumalik na ako dito papunta ng Japan. So dumating ako sa Manila, October 16 na, and lumipad naman ako ng October 16 papunta na dito sa Japan. And ang naglanding ako doon sa Osaka. Hindi ako dito naglanding sa Nagoya, doon ako sa Osaka naglanding kasi yung ticket ko yung binili ko is one way lang. So mas mura kasi yung ticket doon. Kahit pa mag-train ako pa uwi, mas mura pa rin yung ticket na nabili ko na nandoon sa Osaka. Kaya yun yung kinuha ko, tapos nag-train na lang din ako pa uwi. So nakauwi ulit ako dito ng Japan October 16, 'di ba? Ang bilis ko lang. October 14 ng gabi, umalis ako. Pagka October 16 din ng gabi, nakauwi na po ako dito sa Japan. Ganun lang kabilis. And na-renew ko na yung aking lisensya. So ang ginawa naman, nung na-renew na yung aking lisensya, kasi kailangan ko lang is Kirikay. So Gaimin Kirikay ang gagawin. Lumapit ako sa isang agency dito sa Japan, Minas Driving. Kung hindi ako nagkakamali, lalagay ko na lang yung page nila sa screen. Tapos nagbigay lang ako ng payment sa kanila kasi sila yung magpa-process. May mga kailangan kasing gawin sa papers ko, may mga kailangan i-translate. So sila na yung gumawa noon. Tapos sinamahan ako ng parang isang staff nila para doon sa interview kasama ng police. So na-interview na po ako. Okay yung interview ko, okay naman yung paper ko, walang problem. So may approval na ako from the police na makapag-convert ng Philippine license to Japanese license. Then meron yung dalawang process. Yung first process is yung exam. So doon sa exam, nakapasa po ako sa exam. Hindi ko alam pa paano ginawa ng brain cells ko, basta ganun, nakapasa ako. So ang problem na lang ngayon is yung actual exam. Yung actual exam ko mangyayari ngayong December 5. So medyo mahaba yung kwentuhan natin ngayon kasi maraming mga naganap. Pero yun po yung mga parang important na naganap this past few weeks kung bakit hindi ako nakapag-vlog. And nabibisi din po kasi ako sa pagbibenta-benta ko ng mga used bags, used wallets, or kahit anong mga used items. Nabibisi-bisi din ako. And pinag-iisipan ko na gusto ko na siyang kunan ng permit. May nagsabi naman sa akin na medyo madali lang naman kumuha ng permit sa ganyang business. So gusto kong itry na kumuha ng permit. Pero hindi pa ngayon. Gusto ko munang tapusin muna yung aking pagkuha ng lisensya. So pag nakuha ko na yung lisensya ko, hopefully ngayong December 5 saan makuha ko siya. Pero kailangan ko pa ng dalawang practice. Nakapag-practice na ako sa courses eh. So isang beses nakapag-practice na ako sa courses. Medyo, alam mo yun, confident naman ako mag-drive. Pero yung mo kasi, yung nagtuturo kasi sa'yo, yung kasama mong instructor, police kasi. So medyo kinakabahan ako, lalo na yung isang instructor, maingay kasi. So lalong medyo nakakakaba. Tapos this coming November 26,
meron pang pangalawang practice doon sa paikot-ikot sa courses. Tapos kung pwede pa, meron pa daw last practice. Ayan, pero wala pang schedule yon. Ngayong November 26 meron na. So mga 4 to 6 PM kasi every session 2 oras. Ngayong November 26, pang second practice ko na sa courses. Yung pang third hindi ko pa alam kailan, pero yung aking exam daw naka-schedule na this coming December 5. So sana hopefully makuha ko yung aking lisensya. Kung sakaling mabagsak ako sa exam, magpa-practice na lang ulit do sa course hanggang sa makuha ko, kasi sabi ni Papang, sige go lang ng go. Hanggang sa makuha mo. Sabi ni Papang, nakuha nga ng iba, bakit hindi mo makukuha, diba? So, mas madali nga yung naging process sa akin kasi nga, kirikay lang or convert lang kasi meron na nga ako lisensya sa Pilipinas. Yun yung ginagawa po natin ngayon. Nagfo-focus muna ako sa lisensya ko kaya hindi rin ako nakapag-vlog. Pero nag-vlog tayo ngayon kasi may nagtanong nga and sabi, kumusta na kami? So, okay lang. Wala namang pong problem. And about naman sa health ko, super batchiri, sabi ng sensei. Ang init na, atras tayo. Ang init na ng araw. Saan ba tayo? O yun nga, yung sinabi sa akin ng sensei or ng doctor ko, super ganda ng mga prognosis ko. And sabi ko sa kanya, sensei or doctor, pwede po bang i-stop na yung aking treatment? Kasi okay naman kaya yung prognosis ko. Kasi nga po, yung pambayad ko, paubos na. Sabi niya, sa pagkakangayon daw, maganda na yung prognosis ko. Pero hindi niya... Uy! Ang ingay nyo! Wait lang! Yun, sabi ng sensei, sa pagkangayon, maganda yung prognosis mo, pero hindi ka pwedeng mag-stop sa treatment mo. So, kailangan talaga, every 3 weeks, continuous muna. Hindi ko pa, sabi niya sa akin, hindi niya pa daw alam kung kailan niya masastop yung treatment ko. Pero for now, dapat daw tuloy-tuloy pa rin na every 3 weeks. Lalagyan ako doon sa legs ng Fast-Go. Yun na lang naman yung treatment ko kasi. Every month kasi, or every 3 weeks kasi, 8 to 9 lapad yung kailangan kasing bayaran sa ospital. So, minsan, sa isang buwan, may 2 session. So, medyo mabigat. Umaabot siya ng 16 lapad. Kaya, sinabi ko sa sensei ko na, yung pambayad po yung problema. Ako wala pong problema yung katawan ko, pero yung pambayad namin, hindi kasi siya forever. Kasi yung binigay ng life insurance, ubos na po. Sabi ni Papang magagambaro lang daw siya sa work. Naawa din kasi ako kay Papang kasi nga, parang sobrang dagdag gastos talaga ba? Kasi hindi pa kasi pwedeng i-stop. So, ang plano ko din, kapag nakakuha na siguro ako ng lisensya ko or nakuha ko ng lisensya ko, may pumunta ding sa bahay kasi, yung taga Hoken Center. So, dahil nga daw may sakit ako, pwede kong ipasok na si Jack. Kasi yung iba, diba, kailangan pa nila ng, anong tawag nito? Kailangan nilang parang ipa-reserve yung bata para maipasok doon sa Huikwen or sa Yochen. Pero sa case ko daw, dahil may sakit ako, automatically, bibigyan daw ng space or ng schedule kagad si Jack na maipasok daw sa Huikwen or sa Yochen kasi nga daw, yung mama may sakit daw. So, kailangan daw ng support. Kaya maipapasok daw kaagad yung bata sa eskwelahan or sa daycare. Kahit pa daw wala akong trabaho or may trabaho ako, maipapasok ko daw si Jack kaagad sa daycare. Yun yung sabi nung pumunta sa bahay namin na parang staff ng Hoken Center yan. Staff ng Hoken Center, kung hindi ako nagkakamali. So, ang plano ko ngayon, kung sakaling magkakaroon ako ng lisensya, gusto kong mag part-time job. Kasi si Kuya Jerome nagpa-part-time job naman na siya. Pero, hindi ko alam kung sa McDo or saan ba. Kasi kapag nagkaroon ako ng lisensya, may isang sasakyan naman na dyan sa bahay. Sasakyan ng kuya ni Papang. So, kami na yung sumalo. Siyempre, kailangan siyang bayaran monthly. So, dagdag din yun sa ni Papang. Kasi, meron din kasi yung parang ang tawag nito. May insurance din yun. Tapos, may monthly pa yun na binabayaran. So, medyo marami-rami nga yung mga gastos ngayon. At saka sa mga susunod na buwan. Pero okay lang yan. Masusurvive pa rin namin to. Wala namang problem na hindi nagagawa ng solusyon, diba? Or kung hindi man magawa ng solusyon, makakapag-adjust naman. Para naman sa sitwasyon namin, makakapag-adjust naman kami. So, positibo naman ako mag-isip na magagawan ko ng paraan or magagawa namin ni Papang ng paraan kasi nga, teamwork din naman kasi kami ni Papang. And si Kuya Jerome, sabi niya nga din sa akin, sabi niya, wag daw mag-alala, tutulong din naman daw siya. Ngayon kasi, konti-konti pala yung nabibigay ni Kuya Jerome kasi nga hindi naman malaki din yung sweldo niya sa part-time. Pero nakakapagbigay din po si Kuya Jerome, nakaka-help din po siya sa mga gastusin namin sa bahay. So, nakakatuwa yung anak ko kasi responsable yung Kuya Jerome namin. Yung kahit hindi ko na kailangan sabihin, willing naman siyang tumulong. But anyways mga bro, yun po yung ating update. And may nagsasabi, gusto daw ng ng vlogmas. Pero hindi ko siguro magagawa yung vlogmas. Kasi nga, hindi ko pa alam kung makukuha ko ba kaagad yung lisensya ko or hindi. Kasi hindi natin alam, baka malay mo, mabagsak ako sa exam, diba? Confident ako mag-drive, pero iba rin yung nagda-drive ka na may katabi kang pulis.
Yun yung parang kinakabahan ako. Kaya medyo hindi ako nakapag-focus. Shh! So yun lang po yung ating update for today. And sa mga nagtatanong po ng mga bagay-bagay, ayan. Ito na po yung ating updates. Maraming salamat po sa mga nagme-message. Ayan, nagtatanong kung kumusta kami. Sa comment section, may nakikita rin po akong nagtanong na kumusta kami, bakit walang vlog, ganyan. Okay na okay po kami. Sadyang may mga bagay-bagay lang na inaasikaso sa ngayon na kailangan ng focus kaya hindi nakakapag-vlog. Pero kapag natapos tong mga bagay-bagay na to, ay yung mga kailangan tapusin, back to vlogging na ulit po ako. Kasi pwede na ako makapag-edit na naman. So yun lang po. Maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay today sa channel namin. Please do like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit.